Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan natin ang ikawalong kabanata ng I Miss You. Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maaga namang nakabalik sila Rose at Abby sa kanila. Hindi agad umalis si Rose dahil mukhang kailangan ngayon ng kaibigan ni Abby. Sobrang nasaktan ito sa mga pangyayari nung nakita nito si Vince na may kasamang ibang babae. At mukhang masaya na ito. Abby, nag-imbita ang pamilya ni Vince. Punta daw tayo sa Palawan. Exciting yun. Makikita mo na naman si Vince. Ma, pahinga muna kami. Sumasakit ang mga mata ko. Sa kakaiyak. Buong biyahe pabalik sa kanila ay umiiyak siya. Kaya pala nakasunglasses kayo. Naku, mabuti na lang at bakasyon. Hindi maapektuhan ang pag-aaral nyo. O siya, sige. Kung sore eyes man yan, mukhang makakwarantin kayo ni Rose. Okay lang po yun, tita. Sagot ni Rose. Sige, pahinga na kayo. Uminom kaya kayo ng gamot? Iba na rin ang boses mo, Abby. Pumunta na sila sa kwarto niya. Nagbukas ng laptop at pinakita kay Rose ang lahat ng messages niya. Ito yung mga messages ko kay Vince na kahit isa ay hindi niya sinagot. Ibig mong sabihin, ipinadala mo ang mga ito last year pa? 2 months pagkaalis niya at hanggang ngayon ay wala pa siyang reply? Wala nga. Matamlay na sagot niya. Grabe, sure ka ba na nag-send lahat ng to? Oo naman. Pero Abby, wait lang. Parang old email ads to ni Vince. Matagal na siyang nagpalit ng email ad. Ha? Yun kaya ang paliwanag kung bakit hindi siya sinasagot ni Vince. Hindi nito natanggap ang mga sulat niya. Sandali nga, nakasave naman sa messages ni Vince ang email ko. Buksan ko lang sandali. Nagpakawala ito ng malalim na hininga. Nagpalit si Vince ng email ad niya noong August 2. Nagpadala ka ng message noong August 3. Kaya naman pala. Napatungo siya. Kung napaaga lang sana ng isang araw ang pag-alis ng pride niya, ay mukhang hanggang ngayon ay okay pa sila. Hindi sana nawala si Vince sa kanya. Nakakainis, Rose. Sana natauhan agad ako. Nagsimula na naman ang walang patid na pagtulo ng mga luha niya. Sana ay kami pa din. Sana ay hindi siya nakahanap ng iba. Napatahimik lang si Rose dahil ramdam niya ang sakit na dulot nito kay Abby. Kinabukasan ay umuwi na si Rose. Magdamag silang nag-usap. Dinamayan siya nito. Noon lang nagkaroon ng peace of mind si Abby nang ipaliwanag ni Rose na lahat ay may rason. Abby, magbasa ka ng mga books o kaya dyan sa internet para gumaan ang pakiramdam mo. Paano kung biglang maliwanagan siya mamaya na ikaw talaga ang mahal niya? Kaya wag kang maniwala sa nakikita mo lang. Lahat ay pwedeng magbago. Lahat ay posibleng magbago. Tumango siya. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang kumatok ang kanyang ina sa kwarto niya. Kumusta na pakiramdam mo? Tanong nito nang pagbuksan niya ito ng pinto. Parang lalagnatin ako, ma. Medyo mainit ka nga. Mabuti na lang at mukhang wala kang sore eyes. Pero parang maga ang mata mo. Huminga ito ng malalim. Matingnan nga yung mata mo. Masyado naman yata ang pamamaga niyan, anak. Para kang umiyak ng umiyak magdamag. Bahagya siyang natawa. Okay lang ako. I just need to rest, mami. Wait lang, lagyan natin ng yelo para mas mabilis matanggal ang pamamaga. Para makapasyal tayo sa Palawan this weekend. Palawan? Napapikit siya. Di ba nga inimbitahan tayo? Sabihan ko na lang sila na hindi tayo agad makakapunta at may eye infection ka. At talaga po? Kunwari ay hindi niya alam ang tungkol doon. Oo, dumating siya kahapon. Parang kinikilig ito. Tumawag sila sa akin. Hanggang linggo daw dito sila Vince sa Pilipinas bago siya bumalik sa Canada. Iniimbitahan tayo magpunta sa Palawan. Kasi pagkatapos ng training ni Vince, may trabaho na raw na naghihintay sa kanya sa Canada. Baka doon na daw ito manirahan. Oh God, no. Mabuti naman.
Pinilit niyang gawing normal ang tinig niya. Oh, bakit ganyan ka? Parang wala kang gana. Ang akala ko ba, iniiyakan mo noon si Vince? Noon yun, ma. Punta tayo sa Palawan sa SAT, ha? We'll see. Basta kaya ng katawan ko. Okay, magpahinga ka na muna. Magpagaling ka kaagad para makapunta tayo. Tumango siya, pero hindi siya para pumunta dahil nakapunta na siya. Gagawa at gagawa siya ng dahilan para hindi siya makasama sa kanila. Ayaw niyang magkita sila roon. Para saan pa? Mapapahiya lang siya kapag ipinakilala ni Vince sa mga magulang niya ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Umaga ng Sabado ay sinundo siya ng isang sasakyan. Isang lalaki na matagal nang nanliligaw sa kanya. Tinanggap niya ito dahil umalis ang mga magulang niya papunta sa Palawan. Papunta kay Vince. Ang rason niya, kung ibalita man na may pinakilala si Vince sa kanila, mayroon din siyang ipapakilala sa mga ito. Alam niyang magsisinungaling na naman siya, pero iyon lang kasi ang naisip niyang paraan para mabawasan ang pagkapahiya niya kung sakasakali. Bago siya lumabas ng bahay, nagbiling siya sa kasama niya na kapag hinanap siya ni Rose, sabihing nasa mall siya kasama ang classmate niya. Sumunod na lang si Rose sa gusto nito. Nag-aya ang lalaki na manood ng sine. Parang gusto niyang umurong. Ngunit sa tuwing naaalala niya si Vince at ang babaeng kahabulan nito, ay ginugusto niyang ituloy ito. Kasalanan mo naman. Sa isip niya ay si Vince din naman ang dahilan nito. Kung hindi sana nito itinulak si Vince palayo, siya sana ang kasama nito palagi. Bumaba ng kotse ang lalaki para salubungin siya. Makisig din ito. Mas matangos ang ilong nito at mas malapad ang dibdib. Yun nga lang, hindi nito napapabilis ang tibok ng kanyang puso. Nagpakawala siya ng buntong hininga. Kung kaya ni Vince na mag-move on, dapat ay kayanin din niya. You look great, bati nito sa kanya. Thanks, sagot niya. Walang flowers? Kapag nagkikita sila ni Vince noon, ay palaging may pasalubong sa kanya. Minsan nga, dinalhan siya nito ng wildflowers. Dahil hindi raw ito nakadaan sa pinagkukunan nito ng bulaklak. Saan mo gusto mag-dinner? Kahit saan. Korean food? Paborito ni Vince yun. Sure, sagot niya. Pumasok ito sa sasakyan. Nagsalubong ang mga kilay niya dahil hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto nito. Hindi pala gentleman ito katulad ni Vince. Habang daan ay hindi ito umiimik, kaya tahimik lang siya. Ilang minuto rin silang tahimik hanggang sa marating nila ang isang mall. Gusto mo ba talaga makipag-date? Hindi ka ba napipilitan? Tanong nito nang papasok na sila sa loob. Oo naman. Pilit na sagot niya. Anong gusto mo? Tanong nito nang nakaupo na sila. Ramen na lang. Nagkibit balikat siya. Naiinip na siya. How about drinks? Kahit ano. Kasama ba talaga kita, Abby? Tanong nito habang hinihintay nila ang order nila. Kanina pa panay ang buntong hininga mo. Ang lalim yata ng iniisip mo. Wala lang, sagot niya. You can tell me, you know. Naningkit ang mga mata niya. Abby, kung hindi ka pa nakaka-move on kay Vince, bakit ka pumayag nang mag-date tayo? Ha? Alam ko namang nasa Palawan siya ngayon. Barkada yan ng kapatid kong si Rico. Totoo bang may kasama siyang babae? Maputi daw? Hindi ko alam. Honestly, Abby, yayayain kita. Alam kong papayag ka kaagad. Napasinghap siya. Okay lang naman sa akin yun. Tutulungan kitang makalimutan mo siya. Bumaba ang boses nito. Malungkot nang umiti ito. Hindi naman kita minamadali. Naguguluhan siya. Mabuti na lang at dumating na ang pagkain nila. Kaya hindi niya kailangang sumagot. Tahimik na kumain sila. Huling subo na niya na napatingin siya dito. Napatigil siya sa pagnguya dahil masuyo ang tingin nito sa kanya. Alam niyang may lihim na pagtingin nito sa kanya. Pero ayaw niyang mag-take advantage. Ayaw niyang gawin itong rebound. Hindi siya ganoon kasama para manakit ng iba dahil nasasaktan siya. Parang naiintindihan siya nito. Tumango ito.
May lungkot sa mga mata na alam nitong wala na siyang pag-asa. Kanina ka pa pala tapos kumain. Nakangiting sabi niya. Umiling ito. Hindi. Ang gusto ko lamang ay panoorin ka. Pagmasdan ka. Kahit na nung dati pa. Kahit sino pa man ang kasama mo. Kahit si Vince pa iyon. Sorry kung nabanggit ko na naman ang pangalan niya. It's okay. Hindi ko yata may tatago sa'yo na may nararamdaman pa rin ako para sa kanya. Salamat naman at inamin mo din. Malungkot na tumawa siya. Pwede mo naman ako maging kaibigan na lang. Alok nito. Gusto ko yan at sana walang feelings ha. Useless lang na maging magkaibigan tayo kung aasa ka pa. Nababasa ko sa mga mata mo na wala akong pag-asa. Don't worry, makaka-move on din ako. Lalo na't wala pa naman tayong pinagsamahan. Parang tinusok ang puso niya sa nabanggit nito. Bakit si Vince? May pinagsamahan sila. Nakayanan nitong mag-move on. Humapdi ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumayo. Wait lang, punta lang akong CR. Tinakbo niya ang ladies room. Nagkulong siya sa isang cubicle at umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na humihikbi sa loob ng cubicle. Nagulat na lang siya nang may kumatok sa pinto. Ang akala ko na flash ka na dyan sa loob. Rose? Binuksan niya ang pinto ng cubicle at lumabas doon. Are you okay? Tanong nito. Hindi ako okay. Parang hindi na ata ako magiging okay. Nagpahid siya ng luha. Hindi pa ako ready sa ganito. Kailan ka ba magiging ready? Malungkot na tanong nito. Umiling siya. Siguro, kapag hindi ko na sinisisi ang sarili ko sa nangyari. Naghihintay na yung kasama mo sa labas. Napangiwi siya. Nakakahiya sa kanya. Nilayasan ko siya. Tumawa ito ng marahan. Tinanong nga niya ako kung ganoon ka raw talaga. Umiiyak na lang basta-basta. May gusto ba yun sa'yo? Salubong ang mga kilay nito. Parang may hindi nagugustuhan. Oo, alam ko. Si Vince ang gusto mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala yatang makakapalit sa kanya. Umismid ito. Yun nga ang kinalulungkot ko. Kailangan ko na mag-move on dahil may iba na ito. Wala siyang maisagot. Paglabas niya ng ladies room ay naroon ang kadate niya. Dumiretso ito ng tayo paglapit niya. Abby, I'm sorry. Sorry din, sabi niya. Gusto mo na bang manood ng sine? Tumaas ang kaliwang dulo ng bibig nito. Sa gitna pa natin si Rose kung gusto mo. Sige ba? Sagot niya. Mag-aalas 11 na ng gabi nang ihatid siya nito. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng kasambahay nila. Ma'am Abby, may tumawag kanina lang. Kinukumusta kayo? Sabi ko lumabas kayo. Kasama niyo yung classmate niyo. Sino raw? Hindi niya sinabi ma'am. Basta kaibigan daw niyo. Kaibigan? Sino naman kaya? Si Vince? Imposible. May iba na ito. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng I Miss You. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.